Alright, what's up mga kanoypi? Here's your boy Forex Noypi. Kakalabas lang ng isang pinakamahalagang economic report every month, which is NFP, Non-Farm Payroll. Alright, so kung trader ka ng gold, forex, dollars, indices, so kahit crypto, isa to sa mga reports na hindi mo dapat binabaliwala. So ngayong sa video na to, pag-uusapan natin ano ba talaga ang lumabas, bakit mixed ang naging reaction ng market, at anong ibig sabihin nito para sa US dollar. Siyempre, anong possibility na mangyari sa gold, at ano dapat ang ating babantayan moving forward. Okay? Disclaimer lang mga kanoypi, hindi ito financial advice. Ito ay macro analysis para mas maintindihan natin ang nangyayari sa market. So, without further ado, intro muna tayo, bra. Alright, what's up mga kanoypi? Here's your boy Forex Noypi. Pag-usapan natin kung ano ang lumabas sa NFP. Okay, syempre magpo-pull up tayo ng ating ever reliable Forex Factory. So, makikita natin dito mga kanoypi, ang lala, 57K. 57,000 jobs lang ang pumasok, at ang pinakamasakit pa niyan, if you hover your mouse here, it was revised from 172,000 naging 129K na lang. So talagang dumaus-dos. Okay? So ngayon, sa unang tingin pa lang, alam na natin missed expectations. Expected was 110 to 115,000 jobs. Tas hindi lang basta miss, talagang malaking difference, 'di ba? Ibig sabihin nun, mas konti ang na-hire na trabahador or workers kaysa sa inaasahan ng market. Okay, normally kapag ganito ang lumalabas, negative ito sa dollar, positive ito sa gold. Pero hindi pa tayo pwedeng tumigil doon. Okay? Bakit hindi basta-basta bearish ang dollar? Okay? Kasi maraming traders, ang isang number lang ang tinitingnan. Pero ang Federal Reserve, hindi lang NFP ang binabasa. At yun ang gusto ko sanang ipaliwanag sa inyo mga kanoypi. Tinitingnan nila ang buong labor market. Okay? At dito nagiging interesting. Habang mahina ang job creation, pansinin nyo buksan natin siya ulit. Habang mahina ang job creation, tingnan nyo naman ang unemployment rate. It went down from a 4.3 to a 4.2. Ngayon, kung unemployment bumaba, hindi ba dapat bullish yun? Diba? Not necessarily, kasi kailangan natin maintindihan kung bakit bumaba. Okay? Ang totoong storya, ito ang mas malaking kwento Mahigit 700,000 workers ang umalis sa labor force. Okay? Hindi ibig sabihin hindi sila magkakaroon or nagkaroon ng trabaho. Hindi rin sila actively naghahanap ng trabaho. Okay? Parang ikaw, tamad-tamad ka, nag-resign ka, tapos wala ka namang kapalit. Joke lang. Okay? Kapag tumigil kang maghanap ng trabaho, hindi ka na ibinibilang kasi sa unemployment statistics, okay? Kaya minsan, pwedeng bumaba ang unemployment rate kahit hindi talaga gumaganda yung labor market. Unfortunately, for us, we don't see that in Forex Factory, which is what the most of the traders are looking at. Right? Ngayon, dahil nga hindi talaga gumaganda ang labor market, isa to sa mga dahilan kung bakit maraming economist ang nagsasabing the headline number looked okay, pero underneath lumalamig ang labor market. Okay? That's the reason why. Ngayon, pag-usapan natin yung nag-revise.
Okay, revisions matter mga kanoypi kasi isa pang hindi napapansin ng maraming traders is yung revisions. Hindi lang June ang mahina. Binabawasan din ang April at ang May payrolls. Okay, kung mapapansin nyo, that was also removed. I mean, I don't want to go through it now, pero if you just go back to the previous months, alam nyo na yan, navigate nyo na lang sa Forex Factory. Makikita nyo yan na binawasan din ang April at May NFP. So, pag kinombine mo yung revisions na yon, we're looking at 74,000 jobs minus 74,000 jobs. Okay, ang laki nun. Ibig sabihin, mas mahina pala ang labor market kesa sa unang akala natin. At ang Federal Reserve, hindi lang current month ang tinitingnan, kasama rin ng revisions. Okay? Next, pag-usapan natin yung wages. Average hourly earnings. Kung makikita nyo dito, average hourly earnings. Ay, sorry. Tinaas ko pala. Ayan o. It's all the same. Diba? Average hourly earnings, lumago siya around 3.5% year over year. Okay, let's put it in that perspective kasi that's a true number. Hindi ito sobrang taas, hindi rin ito sobrang baba. So, it's pretty good on an extent kasi medyo consistent siya. Meaning, hindi pa rin nawawala yung wage pressure. Okay? Kaya tandaan nyo mga kanoypi, kapag mataas ang wage growth, possible pa rin na magkaroon ng inflation pressure. Okay? Dahil mas maraming disposable income ang mga consumers. Mas maraming spending, mas mataas ang demand, at pag mataas ang demand, pwedeng tumaas ulit ang inflation. Okay? So, pag-usapan natin mga kanoypi, kung ano bang tinitingnan ng Federal Reserves. Okay? Maraming traders ang nagtatanong kasi mahina ang NFP, automatic ba magka-cut na ng rates ang Fed? Hindi. Nair. Nara. Remember, ang Federal Reserve ay may dalawang mandato. Una, maximum employment. Okay? Pangalawa, price stability, which is inflation, meaning employment at inflation. Okay? Hindi sapat na mahina lang ang jobs market. Kung mataas pa rin ang inflation, hindi basta-basta magkakat ng interest rates ang Fed. Okay? At yon ang dahilan kung bakit. Hindi rin automatic na babagsak ang US dollar. Alright? Alright, let's talk possible scenarios mga kanoypi. Let's talk probabilities. We want to be data-driven at hindi predictions. Okay? Possible scenarios lang. Scenario number 1. Mahina ang labor market. Okay, habang tuloy-tuloy ang paglamig ng ekonomiya, kapag nangyari to, mas malaki ang expectations ng market na eventually magre-rate cuts ang Federal Reserves. Kapag mas maraming rate cut ang inaasahan, usually, hindi palagi, usually, humihina ang dollar. At kapag humihina ang dollar, isa sa pinakamalaking beneficiaries nito ay gold. Hindi palagi kasi pwedeng hindi nila doon ilagay ang pera, pwedeng sa stock market, pwedeng sa yen, wherever yields, wherever. Iyon lang yung classic inverse relationship. Weak dollar, strong gold. But again, it's not all the time. Possible scenario 2. May second scenario. Yes. Ito ang mas complicated kasi paano kung mahina nga ang jobs market? Okay? Pero mataas pa rin ang inflation. Okay? Listen carefully because this is what nobody knows a lot of the time. Ang tawag doon, kanoypi, stagflation risk. Slow economy. Okay? Slow economy pero mataas pa rin ang inflation. Kapag ganito, mahihirapan ang Federal Reserve. Hindi sila madaling makakapag-rate cut. Kasi baka lalong lumala ang inflation. Kapag nangyari to, hindi pwede nating makita ang dollar na nananatiling relatively strong.
Okay? At mas magiging mas volatile ang gold. Hindi ibig sabihin bearish, pero mas nagiging dalawang isip. Parang nagdadalawang isip ang market. Okay? Ngayon, bakit importante yung bond yields? Okay? Kaya nandito yan lagi sa chart ko kasi I use it as an indicator. Okay? Kung gusto nyo maintindihan ang susunod na galaw ng gold, wag lang kayong basta tumingin sa NFP. Tingnan nyo rin yung US Treasury yields. Okay? Kasi kapag bumababa ang yields, usually, mas attractive ang gold. Like I said kanina, lipat-lipat lang ng pera yan eh. Saan ba ako pwedeng mas kumita? As an investor and as an institutional trader, hedge fund manager and all that stuff, right? Kapag tumataas ang yield, mas may hirapan ng gold umakyat. Kaya pagkatapos ng NFP, watch the bond market, which is this. You have your US 2-year yield, at a 10-year yield, and so on and so forth. Okay? Doon kasi madalas nagsisimula magbago ang sentiment. Okay? Ano ang dapat yung bantayang sa susunod? Okay? Hindi pa kasi tapos ang kwento, mga kanoypi. Ito ang mga susunod na kailangan natin bantayan. Okay? Number 1, inflation data. When is that gonna happen? Let's look at Forex Factory. It's gonna happen on July 14. That's where you see your CPI coming out. Ayan o. Alright? You also want to watch out for PCE, which is the preferred inflation metric of the Federal Reserve. Kung magpatuloy itong bumaba, mas malaki ang chance ng future rate cut. Okay? Number 2, siyempre, susunod na buwan na yan, the next jobs report. Kasi yung mga revision eh. Kasi hindi sapat ang isang buwan, kailangan makita natin ng trend. Okay? Kaya dito, mga kanoypi, sa ginagamit kong tool, Edge Finder, I usually see the trend in here. See, if I go to the labor data, andyan since 2025 of January, I see the trend ng market. So, madali siya para sa akin basahin. Now, I understand that the Edge Finder is quite pricey. You can do your own research. This is available publicly, but this tool just makes my job and my life a lot easier. Okay? Again, this is not a sponsored video, so I'm just sharing to you what are the tools that I use. I also showed how to use this in my previous video, so panoorin nyo na lang yun. Okay, balik tayo. Siyempre, papanoorin nyo yung susunod na jobs report kasi hindi nga sapat yung 1 month lang. Kaya kailangan natin makita yung trend. Number 3, yung mga speech ng Federal Reserve. Okay? Lahat ng comments ng Fed officials pwedeng magbago ng expectations ng market. Nakaka-pressure ngayon sa kanila, hindi sila pwede magkamali eh. Okay, number 4, you have to also look at the oil prices. That's why oil is in my watch list. And I mark my levels here because it's interesting for me to know why I have to look at oil. Bakit? Kasi pag tumaas ang oil, tumataas ang inflation expectations. Nakita natin, dumausdos na to after ng peace talks, right? Kapag tumaas naman kasi ang inflation expectation, mas nagiging hawkish ang Fed at mas sumusuporta ito sa US dollar dahil nga the expectation of hiking interest rates is there. Okay? So, ano ang punto ng video na to? Ito ang gusto ko ipaliwanag sa inyo, mga kanoypi. Ito ang gusto kong iwan sa inyo. Napakaraming traders nakakita lang ng 57,000 jobs, drop, automatic, buy gold, sell dollar. Diba? Pero hindi kasi ganun kasimple ang macro eh. Always ask bakit bumababa ang unemployment, anong nangyari sa labor force, ano ang wage growth, ano ang inflation, ano ang magiging reaksyon ng Federal Reserve. Kapag sinagot nyo na yan lahat, mas malinaw ang bias nyo. Okay? Hindi kayo basta susunod sa headline lang. So, anong overall takeaway natin dito, mga kanoypi? Yes! Mahina ang NFP. Kita naman eh. Mas mababa sa expectations. Negative ito sa labor market. May downtrend revisions pa. At bumaba rin ng labor force participation. Pero, hindi pa rin ibig sabihin guaranteed ng humina ang dollar. Okay? Kita naman natin. Siguro marami na nakakita nun sa mga institutional traders. This is the daily chart as you can see.
it would have fallen. Dumaos-dos na sana yan. Breaking this support level if talagang numbers lang ang tinitingnan. No? Pero hindi kasi ganoon siya kasimple. Okay? Hindi rin guaranteed na dediretso na ang gold pataas. At ang magiging susunod na direksyon ng market ay nakadepende pa rin sa combination ng inflation, Federal Reserve, bond yields, future employment reports, at overall economic data. Okay, remember this mga Kanoypi, technical analysis tells you when to enter. Kung kailan lang. Kung kailan. Pero fundamental analysis tells you why you should be in the trade. Okay, kung gusto nyo ng mas consistent na trading decisions, learn to combine both. Okay? Kung nagustuhan mo tong video na to mga Kanoypi, please subscribe, follow me. I'm in Facebook, I'm in TikTok, I'm in YouTube. I will make videos like this, fundamental interpretations for you. Free of charge. Just watch it, show me some love, show me some support. Konting like naman dyan, konting heart react naman dyan. And I will see you guys on my next video. Bye!